Mga kabalita, sa wakas, may mga Pinoy na pong nakalabas sa Gaza, ang lugar na sentro ng gyera ng grupong Hamas at Israeli forces. 4 na po ang bilang nila. Matagumpay na nakatawid sa Rafah border crossing papuntang Egypt. Sa ngayon, Cairo, Egypt na po ang 4 na pong kababayan nating nakalabas sa Gaza. Bumabiyahe na sila ngayon kasama ng ilang opisyal ng Embahada ng Pilipinas. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa DFA at sa mga gobyerno ng Israel, Jordan at Egypt matapos ang ligtas na pagtawid ng ating mga kababayan kasamang isang Palestino. Nagpasalamat din ang Pangulo sa bansang Qatar na naging mediator para muling magbukas ang Rafah border crossing. Nakaranas ng masamang panahon ang ilang bahagi ng Mindanao. Sa Iligan City, umapaw ang tubig sa Tubod Bridge nang bumuhos ang ulan kagabi. Stranded ang ilang motorista ang dadaan sana sa tulay. Ang ilang sasakyan tumirik pa. Ilang residente rin ang lumikas dahil sa pagbaha. Bumuhos din ang malakas na ulan sa mga bayan ng Kidapawan at Makilala sa lalawigan ng North Cotabato. Pinag-iingat po ang mga residente sa posibleng landslide. Ayon sa Pag-asa, easterlies at localized thunderstorm ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Mga kabalita, nakataas ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, portions of Quezon, Cavite, Batangas at Zambales. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 11:39 ngayong umaga. Uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa sa mga susunod na oras base iyan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, partikular dito sa Mindanao, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. Sabi nga po ng Pag-asa, easterlies ang nagpapaulan ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang itong hanging amihan naman ang umiiral sa extreme northern Luzon. Dahil sa masamang panahon, nagsuspinde na ng klase ang ilang lugar sa South Cotabato. Walang pasok sa elementary hanggang secondary level, private at public sa Tiboli, South Cotabato. Suspendido rin ang klase sa kinder hanggang secondary level sa bayan ng Polomolok. All levels naman sa private at public schools ang walang klase sa Surala, South Cotabato. Tutok lang po sa balita ko para sa karagdagang anunsyo tungkol sa class suspension. Balita ko, may sinalakay na naman pong POGO o Philippine Offshore Gaming Operators sa Pasay. Ang nasabing lugar, pugad umano ng prostitusyon. Balitang hatid ni Nico Wahe. Gamit ang authority to visit ng PAGCOR, pinasok ng Southern Police District at ng mga miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang gusaling ito sa Asiana Business Park sa Parañaque City. Sinalakay nila ang isang pogo na ayon sa natanggap na report ng mga otoridad ay nag-ooperate kahit wala umanong kaukulang lisensya. Pagpasok sa parking lot sa 7th floor ng gusali, tumambad ang mga desktop at gaming console. Bukod dyan, nadiskubre rin ang mga pribadong kwartong ito at mga spa room na umano'y ginagamit sa prostitusyon. Sa unang tingin, mukha naman talagang parking lot ang 7th floor ng gusaling ito dahil sa mga parking space number na yan. Pero imbis na sasakyan, ay mga pribadong silid ang nakalagay sa bawat parking slot na ginagamit umano sa prostitusyon. At dito naman sa kaliwang bahagi ng parking lot ay makikita ang ilan pang silid na meron namang mga spa bed. So happened while doing the inspection, nakita nga namin yung prostitution din. Kung mapapansin nyo, merong mga babae na nandun and then they have rooms na ginagamit nila sa prostitution. Tumangging humarap sa kamera ang mga inabutang babae na lahat ay mga Pilipina. Ayon sa kanila, wala raw nangyayaring kalaswaan at tanging masahe lang ang kanilang ginagawa. Sa paghalugog pa ng mga otoridad sa iba pang mga palapag, nadiskubre ang iba pang mga empleyado ng POGO. Ayon sa PAOK at PAGCOR, may mga lisensya naman ng iba pang palapag ng POGO. Ang kaso, walang maipakitang dokumento ang mga empleyado. And they were asked
to produce their passports kanina, di ba? But wala silang hawak. Ang allege nila is that the passport nasa kamay daw at tinatago nung mga boss. Which is parang violation yun dahil hindi. Yun ang pang-hold nila eh. Para ikaw mapasunod ko, hawakan ko yung passport mo. Para kung kahit anong sabihin ko, or else di ka makakaalis. Sobra rin daw ang mga empleyadong inabutan ng mga otoridad kumpara sa deklaradong bilang sa PAGCOR. Mula sa mahigit 700, lumalabas na mahigit 2,000 umano ang empleyado ng POGO na karamihan ay mga Chinese. Sa dami ng violation na to, we will be looking at the closure of this POGO. Human trafficking, labor trafficking, and immigration violation. 2 Chinese naman na siyang namamahala sa spa sa 7th floor ang nakahold ngayon. Yan ang balita ko, Nico Wahe ng GMA Integrated News. Inalis bilang House Deputy Speaker si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Gayon din si Davao City Representative Isidro Ungab. At papalitan po si Arroyo ni Isabela Representative Antonio Tony Pet Albano. Ilang buwan yan matapos siyang i-demote mula sa pagiging Senior Deputy Speaker noong Mayo. Si Representative Ungab naman ay papalitan ni Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindong. Sabi ni House Majority Leader Jose Manix Dalipe, tinanggal sina Arroyo at Ungab dahil sila ang Deputy Speakers na hindi pumirma sa resolusyon na nagpapahayag ng pagsuporta sa liderato ng Kamara. Tinatanggap naman ni Ungab ang desisyon ng liderato ng Kamara. Ayon naman kay Arroyo, nasa ibang bansa siya kaya hindi siya nakapirma sa resolusyon sa plenaryo. Tuloy pa rin daw ang kanyang suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw siya gumagawa ng anumang aksyon para tanggalin sa pwesto si Romualdez. Matagal na raw niyang isinuko ang kanyang plano maging House Speaker. Dagdag pa ni Arroyo, mag-move on na dahil tungkol po dito sa at marami pang mahalagang issue na kailangan niyang tutukan. Wala ngayon si Maring Aubrey, but that doesn't mean na hindi natin malalaman ang latest sa entertainment industry. Correct ka dyan, Connie. Kasi kasama natin ngayon si Kata Tibayan. Kata, welcome sa balita ko. We missed you. We miss you too. Avisala, Connie at Oscar Ivo Live, mga kabalita. Balita ko, may reunion ng ating mga Ashties/OG Sangres sa It's Showtime. What's up, mga people? Hindi nagpahuli sa throwback pakulo ang Team Karil, Chang Ami, MC at Lassie sa kanilang magpasikat performance. Isa sa mga highlights nila, drama at stunts lang naman with the original Sangres. Nakasama ni Karil sina Iza Calzado, Sunshine Dizon at Diana Zubiri, mga original Sangres sa Encantadia. At ito pa, may isa pang reunion na naganap habang enjoy sina Barbie Forteza at Tirso Cruz III bilang hurado. Ni-reveal na ang co-star nila sa maging sino ka man na si David Licauco, ang bumoses sa augmented character na si Lulu. Bongga, diba? Tuloy lang ang paandaran para sa 1-on-4 ever 14th anniversary ng It's Showtime. Ngayong Wednesday, magpapasikat naman ang Team Annie, Ryan at Ogie. Abangan yan dito sa GTV pagkatapos ng balita ko. Update na po tayo sa biyahe ng mga kababayan nating nakalabas sa Gaza. Mula mismo sa Egypt, detalye tayo sa balita live ni Rafi Tima. Rafi? Connie, Oscar, mag-alas 5 ng madaling araw dito sa Egypt at patungo tayo sa bayan ng Islamia kung saan hopefully masasalubong natin itong ating mga kababayan na nakalabas na ng Rafah border crossing. Kaninang madaling araw dito, gabi dito, nakalabas na sila. Medyo mahaba yung proseso pinagdaanan nila. 3 oras sila sa may Palestinian side at halos 12 oras naman sila sa may Egyptian side kung saan prinoseso yung kanilang mga papeles. 4 na po yung mga Pilipino nakalabas dito sa may Gaza mula sa original na 46. 4 yung umatras at hinihingi pa natin yung impormasyon kung bakit yung dalawa ay hindi nakarating. Meron din tayong impormasyon galing sa isang source na nagsasabing may isang Palestino na kasama kung 4 na po na mga Pilipinong nakalabas.
dyan naman sa Gaza border. At ngayon ay patungo na nga sila dito sa Cairo kasama ng mismong ambassador ng Egypt. At inaasahang magbibilit muna sila sa isang hotel dito. At pagkatapos yan, i-schedule na sila na makalipad pabalik dyan sa Pilipinas. Maraming sa mga nakalabas na mga Pilipino ay mga minor de edad 2 hanggang 17 taong gulang. Kasama rin dito yung 2 buntis na nauna na natin naiulat at yung isa nga ay kabuuanan na. Hinihingi pa natin yung impormasyon kung kumusta na siya, pero so far ay mukhang okay naman dahil paglabas nila ng border kanina ay kumain pa sila sa isang bayan na mga 30 kilometro mula sa border ng Gaza. I would assume ito yung unang matigong pagkain nila dahil walang bombang naririnig, walang mga putok na naririnig at naging matiwasay yung kanilang paglabas dito naman sa may border. Connie, Oscar? Yes, Rafi, na paki-confirm lamang ang unang balita no, na sinasabing pinapayagan na rin daw na makapasok maging yung mga may asawang Palestino. Yan yung nakarating sa ating informasyon na pinanunsyo na rin ng DFA. Pero kinukumpirma pa natin yan lalo at meron nga tayong informasyon na nagsasabing isang asawa ng Pilipino na isang Palestino yung nakasama. Isa lang na nakasama dito sa mga nakalabas. At una lang ang inundusyo na may effort talaga na makasama yung kanilang mga asawa ng mga Pilipino. At ang effort nito ay galing sa isang third country, Qatar. Informasyon na sinasabing pinapayagan na nga. Pero ayon sa mga nakausap naman natin, official, dito ay wala pa silang hawak na formal document na sinasabing pinapayagan na nga yung mga spouses o yung mga asawa, yung mga Pilipino. So, kinukonfirm pa natin yan. Pero umaasa dyan, yung ating mga nakausap na mag-asawang Pilipino na ngayon ay nasa Gaza pa at sinasabi naman niya na oras na magkaroon ng ceasefire ay doon daw niya alam na papayagan na silang makalabas ng Gaza. Okay. Rafi, baka pwede mo kaming kwentuhan. Sino mga kasama mo ngayong bumabiyahe at gaano ba kadelikado kung halimbawa pupunta na kayo doon sa mismong area ng border? Mag-isa lang ako kasama yung aking driver ng AV na. Siya yung kasama ko for the past few weeks. Pero hindi na tayo makakapunta ng mismong border, Connie, dahil unang-una walang permit na nag-issue natin at delikado yung Northern Sinai area. Kung kaya't natagalan din yung pagiging border mo ng ating bahada dahil napakaraming checkpoint. Yun yung nakarating sa ating informasyon, napakaraming checkpoint na kailangan nilang pagdaanan bago sila nakarating sa may border. Ngayon naman, sa papuntahan natin na Islamia, ito yung nasa border naman ng Suez Canal. So, ligtas naman yung lugar na ito at meron na tayong mga nadadaan ng checkpoint ngayon dito sa may palabas ng Cairo at ina-expect natin na meron din mga checkpoint bago tayo makarating ng Islamia. Medyo mahigpit talaga sila ngayon, lalo pag binuksan na yung border. Bagamat kontrolado naman nila ito, nag-iingat pa rin siyempre yung mga Egyptian authorities sa pagpasok ng mga dayuhan na galing Gaza na Tony. But generally, dun sa iyong dinadaanan ngayon, Rafi, wala namang danger na sinasabi, ano? Wala naman, Connie. Maayos naman itong ating daanan. At maraming ang checkpoint. Sa isang nakaka-reassure din yun na secure naman itong ating dinadaanan ngayon papunta ng Islamia. Kasi ang lugar na ito, within the Egyptian territory na talaga, wala na tayo. Wala sa Sinai Peninsula na sinasabing meron ng security concerns, Connie. Okay, pero sa ngayon, kayo ay mag-meet. Pwede bang malaman kung saan mo sila imi-meet doon sa pagbiyahe mo na yan? Sa may bayan mismo ng Islamia natin na ina-expect na pamit itong ating mga kababayan. Okay. Kapag patungo dito sila sa Cairo. At kukumustahin natin yung lalo na yung bukid dahil kabuuan na niya, Connie. Doon sa huli pakikipag-usap ng mga embassy officials sa Jordan na siya namamahala sa Gaza. Narinig natin sa isang usapan na humihilap na yung siya nitong buntis dahil kabuuanan na niya. Sige, I'm sure piniyak din ang ating official ng embahada dito naman sa Cairo na safe na makabiyahe itong buntis. Ito yung ating isa sa mga kukumustahin. May mga litrato din na ipinadala sa atin at nakarating na dyan sa ating opisina, mga litrato ng pagpaproseso ng ating mga kawani ng embassy ng Pilipinas sa Cairo doon sa ating mga kababayan
dyan sa may Egyptian side ng border. At makikita naman na masaya, nakangiti ito ating mga kababayan. Okay. And I'm sure ngayon ang naligtas sa silang lugar ay mas panatag na yung kanilang kalooban. Rafi, maraming salamat no sa iyong of course sakripisyo rin na para maihatid itong mga impormasyon na unang malalaman nga natin dito sa iyo sa ating 4 na pong mga kababayan na nakatawid na dyan sa border ng Rafah Crossing. Thank you so much, Rafi, at ingat kayo dyan. Balita ko naman sa May Kawayan, Bulacan, 2 warehouse ng school supplies at iba pang produkto ang nasunog. Balitang hatid ni James Agustin. Pasado 1:00 ng madaling araw, ganito kalaki ang apoy na tumutupok sa magkatabing warehouse sa City of May Kawayan, Bulacan. Ang mga bombero pumesto na sa bubong ng katabing establishmento para malapitang makapagbuga ng tubig. Kita ang laki ng pinsala sa 2 warehouse. Bumagsak na nga ang bubong ng mga ito. Nagsimula ang sunog pasado 9:00 kagabi. Agad itong itinaas ng BFP sa ika-4 na alarma. Nasa 15 fire truck ang kailangang rumisponde sa lugar, bukod pa sa mga fire volunteer. Mabuting hindi nadamay ang katabing resort na firewall lang ang pagitan sa mga nasusunog na warehouse. May sumiklap po dyan sa kabilang pader, tapos po bigla na lang yung kumalat na yung apoy. Tapos takbuhan na po kami. Yun lang po, tapos bigla na nagtawag na ng bombero. Kwento ng katiwala ng isa sa mga nasusunog na warehouse alas 6 pa lang kagabi ay wala na raw empleyado sa loob. Yung breaker namin, patay na yan. As in, madilim na. Pagdating po namin, na siya, sunog na yung dun sa may loob. Pero hindi pa bumabagsak yung may kisame. Ayon sa BFP, mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga naka-imbak na mga produkto sa mga warehouse. Ang laman nito ay puros mga school supplies, tapos may mga general merchandise din, na pangbahay, pangkusina, tapos may nakita din kami parang stocks din ng mga online na mga products na dinideliver din. Kaya medyo lahat yon madaling masunog. Naubusan din daw ng tubig ang ilang fire truck at malayo ang fire hydrant. Dagdag pa dyan na makitid ng kalsada papasok sa lugar, kaya pahirapan ang pag-apula sa apoy. Inaalam pa ng BFP kung saang warehouse nagsimula ang apoy, maging ang sanhi nito. Nakipag-ugnayan na rin sila sa pamunuan ng 2 warehouse para malaman ang halaga ng pinsala na naidulot ng sunog. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Pasado alas 7 ng umaga nang maapula po ang sunog sa 2 warehouse at patuloy pa rin pong inaalam ng BFP ang sanhi ng apoy. Live po ninyong nakikita ang traffic sa may Rojas Boulevard dahil po yan sa isinarang EDSA Rojas Boulevard flyover. Kasalukuyan pong isinasaayos ang flyover na yan hanggang November 12 ayon sa DPWH. Yan po ang lane papunta ng Maynila. Kaya kung kayo po ay nagmamadali, medyo umiiwas-iwas na lang po kayo sa lugar na yan at maghanap na ng ibang madadaanan. Napakabigat na ho ng trapiko ngayon dyan sa may Rojas Boulevard area po na yan. Nakikita ho natin na bumper to bumper at halos parang parking lot, no? Walang galawan ang ating mga sasakyan. Lalong-lalo na, syempre, nandiyan pa rin yung mga container trucks dumadaan. At sabi nga ni Oscar, humanap na po tayo ng mga alternatibong ruta para hindi ho tayo matraffic at magkaaberya. Balita naman kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon. Hindi lang pamilya ang nananawagan ng hustisya sa sinapit ng mamamahayag. Ilang grupo na rin ang nagpahayag ng agam-agam dahil sa sunod-sunod na karahasan sa Misamis Occidental. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Ang brutal na pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon alias Johnny Walker. Huli lang sa magkakasunod na karahasan sa Calamba, Misamis Occidental ayon sa Mindanao Independent Press Council. 3 linggo lang nakararaan, binomba ang convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Ominal. May magkahiwalay na tangkarin sa buhay ni Calamba Mayor Luisito Villanueva at sa Municipal Engineer ng Bayan. Itong tatlong linggong magkasunod na 4 na insidente, parang hindi na rin tama, no? So, the PNP should come in and come in strong. Sinuyod ng PNP Northern Mindanao ang bahay ni Humalon. Bago kinausap ng Regional Director ang kanyang mga naulila bilang bahagi ng investigasyon. Binanggit na rin ng pulisya na pinsan ni Humalon na idinimanda nito dahil sa away sa lupang kinatitirikan ng kanyang bahay na isa na sa mga anggulong tinututukan lalo't nanalo si Humalon sa kaso. Nagpulo ang Special Investigation Task Group Johnny Walker, NBI at CIDG para sa investigasyon
At ipinatawag din ng Office of the Executive Secretary ang Presidential Task Force for Media Security. Pupunta nga po tayo doon to personally assess ano pa ba ang kailangan. With this really very tragic development, enough attention, particularly po sa area ng Mindanao, ang ay may bibigay po ng ating gobyerno upang maaresto na itong mga ito. Nag-imbestiga na rin ang Commission on Human Rights o CHR na nananawagan sa pamahalaang gawin lahat para mapanagot ang may sala. Ito rin ang panawagan ng anak ni Humalon. Gusto ko pong ma-wish na mabigyan talaga ng hustisya yung pagkamatay ng daddy ko dahil ito na tao na to ay isang mabuting tao at isang inspirasyon ko sa buhay. Kaugnay po ng matagumpay na pagtawid ng 40 Pilipino sa Rafah border crossing. Nakasalang sa balita ko si DFA Undersecretary for Migrant Workers Eduardo De Vega. Magandang umaga at welcome po sa balita ko. Good morning po. Good morning, magandang umaga. Magandang umaga. Okay, makikibalita lamang po tayo doon sa kalagayan ng 40 Pilipino na nakatawid na po dito sa Rafah border crossing at patungo na po sa Cairo, Egypt. Opo, nakarating sila sa crossing kahapon, pinatawid at saka pinroseso sila sa Egyptian side. Okay. Tumagal yon, ilang oras yon dahil ganoon talaga, no? Dahil inaayos pa yung visa, ganoon. So mga 10 p.m. kagabi, or shortly before 10 p.m., lahat sila inaprubahan na sa bus at patungo ngayon sila sa Cairo. It's a 6-hour trip na maraming stops dahil may mga checkpoints along the way. So ngayong umaga sa Manila time, ngayon mismo, anytime now, makakarating na po sila sa Cairo. 40 na Filipino citizens at may kasamang isa na babae, Palestinian wife ng isa sa mga. Okay, so does that mean, sir, na confirmed na po na talagang pinapayagan na rin ang mga asawang Palestino ng ating mga kababayan na makatawid kasama nila? Well, she is the first. Ang lumakad na to yung Red Crescent, no, yung Islamic Red Cross, no. Nagkataon baka sama lang, baka sinubukan na parang kumbaga chance passenger ika nga na sinubukan tawid. Na yung susunod na batches mayroon pang at least 30, mga 30 na may Palestinian spouse. Sabi naman ng Israel, ginadala ng security check at kung pumasa, pwede na rin lumusot. So hindi natin matitiyak na lahat sila papalusutin. Pero yung idea is, ang mangyayari dyan, wala nang pagbabawal na lumabas yung Palestinian. Kailangan lang dumaan yung sa security check. Okay. So, natin, no? Ngayon, ibig sabihin yan, dadami na yung gustong uuwi. Kasi itong 40, kasama sila sa 46 na yung urgent na gustong umuwi. Pero at the last minute, may 6 na nagdesisyon. Maiwan muna for Gaza dahil yung isa may sakit, mag-ama may sakit, nasa ospital. Yung isa naman may isa pang issue. Pero tatawid na rin yan in future batches, no? So ngayon, inihintay na lang natin yung announcement for the next batches. I see. Yun nga po itatanong ko kasi ang kabalita ho nating si Rafi Tima kanina, nabanggit niya nga ho na may 4 no, na nag-back out pero yung 2 ay hindi pa alam yung dahilan. Could we know kung baka may balita na rin ho tayo doon sa 2? Yung 4 nag-back out, hindi dahil ayaw na tumawid, pero parang ayaw na tumawid tapos papauwi sa Pilipinas. Gusto nila tumawid tapos maiwan sa Egypt. I see. May relative sila doon. Aayusin daw muna yung Egyptian immigration status. Pero nananawagan pa rin tayo, no, tawid. Pero hindi. Pero yung 2, mag-ama to, yung Filipino father at saka yung kanyang anak na nasa hospital. May sakit kasi yung anak. So, nag-delay muna sila. They're part of the family. May isang pamilya, malaking pamilya na tumawid. Kasama yung 2 na to, naiwan muna. Sabi nila yung rest of the family lang umalis. Yusek, may chance ba na aside from the 46 na nasa listahan po natin, yung 130 sabi niya na total, baka meron pang gusto pa rin na makumbinsi tayo na makapag-cross po ng border?
Ang tingin po natin, malaki ang chance na tatawid mga yan dahil ngayon, meron tayong balita na unti-unting ina-approvean mga spouses, mga asawa. So, good news po yan. Okay. Yusek, ano po yung nakita niyong major consideration matapos mag-mediate ng bansang Qatar para muling magbukas ang Rafah border crossing? Well, Qatar has always been the mediator between Israelis, Egyptians, and Hamas. No? So, ang major consideration is humanitarian, no? Dahil kailangan lumikas na yung mga foreigners at pumasok naman humanitarian aid. Ang sinisigurado lang ng Israel ay walang lalabas na Hamas terrorist at ayaw rin ng Egypt tumanggap terrorist, syempre. So siguro yun ang inayos ng Qatar muna, siguro using their connection, at papasalamat tayo sa Qatar na kumbinsihan lahat ng parties na lahat ng mga kinukulan na buksan na kasi kailangan pumasok yung aid at lumabas yung yung mga dayuhan. So, alam nyo, gera to. Kaya maaari magpalit day to day. Kaya, if I may take advantage now, pagsamantala na nananawagan yung ating mga tanggapan doon, pag lumabas ang next list kung sinong lulusot, don't delay. Pag sinabi, okay, 100, 75, 100 Filipinos, ganyan, tawid bukas. Tawid na. Dahil hindi natin natitiyak ang kinabukasan kung bukas yung border or kung bibigyan kayong priority. Binibigyan tayo ng priority ng Israeli government, papasalamat tayo, at saka ng Egyptian government. So pagsamantala natin to. Okay, Yusek, mula sa Cairo, Egypt, pabalik ng Pilipinas, saan dediretso ang 4 na po nating kababayan? Pag sine-check po natin yung kanilang mga data dito, kasi po kung tiga-province, tutulungan sila mauwi hanggang probinsya nila, no? Bibigyan sila ayuda sa Cairo, may naghihintay sa kanilang financial assistance. Hindi sila OFWs po, mga migrants sila, so iba yung status nila, no? Ang tingin natin, tingin namin mga baka Biyernes o Sabado, nandito na kasi hindi pwedeng tumagal. Kasi maiksi lang yung transit visa nila. Pagdating dito, sasalubungin sila at saka titignan kung saan sila kailangan dalhin. Ang tingin naman namin, susunduin sila ng mga kamag-anak nila dito. Remember po, these are families. Divided to families yan. Huwag kayong magulat pagdating nila sa airport, tapos ang dami mukhang Arabo kasi mga anak to or apo ng original Filipino citizen, yung mga anak at mga grandchildren are also Filipino citizens. I see. Parang yung football team natin, yung Pilipinas, no? Parang gano'n. Pero mga Filipino citizen yan. Okay. Maraming salamat po, DFA Undersecretary for Migrant Workers, Eduardo De Vega. Yun ang umaga. Thank you, sir. Painit ng painit ang labanan para makapasok sa Final Four ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sa Game 1 kahapon, nagharap ang Perpetual Altas at Arellano Chiefs. Wagi ang Altas sa pagtatapos ng laban, ang final score 81-74. Sa Game 2 naman, nagtapat ang Benilde Blazers at JRU Heavy Bombers. Umalagwa sa puntos ang Benilde sa first 3 quarters. Pero pagpasok ng fourth quarter, nakahabol ang JRU hanggang tumabla ang score sa 62. Sa huli, Benilde ang wagi. Final score 84-81. Sa ngayon, nasa top spot ng team standings ang Mapua at LPU. Mamaya, maghaharap ang Letran Knights at San Sebastian Golden Stags sa Game 1. Tapos EAC Generals at Mapua Cardinals naman sa Game 2. Mapapanood yan live dito sa GTV at naka-livestream sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Pumasa ang ilang kapuso female singer sa Pataasan Challenge ng GMA Christmas Station ID. Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko. 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 Napakahusay naman!
Bukod sa girls ng Queendom, G rin sa Pataasan Challenge, si The Clash Champion Season 3, Jessica Villarubin, at ang girl group na XOXO. Kung kaya ng girls, papahuli ba ang kapuso male singers? Sing your own version ng entry ng ilan. Take it away, boys! Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko. Ikaw ang blessing ko ngayon Pasko. Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko. Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko. Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko. Eto sa mga kabalita po nating nagkikrave sa galunggong. Nako, favorite ko yan. Pero naman kapos sa budget, di ba? May panlabang dish daw dyan si Chef Boy Logro. Ang Gigi, Miss Connie, pwede rin daw gawing lollipops? Good morning, Chef Boy! Good morning, Good morning! Katrina at Connie. Good morning po for today's, alam niyo po, video. Kakasa tayo sa 100 peso challenge gamit ang galunggong. Oo nga. Siguro mas mura dyan, Chef, ang galunggong. Kasi dito sa Metro Manila may kamahalan ng galunggong, ha? Opo. Dini-search namin 2 months ago, September 7, maabot siya ng hanggang 200 pesos ang kilo. Nako, Paano natin mahal gagawin rin. yan dito? Nako, mura dito sa Davao actually. Pwede ka naman bumili ng 1/4. 1/4 Ayan. lang. Pagkatapos, lalagyan mo ng ibang sahog. Tapos, itutusok mo sa skewers at ididip mo sa itlog, breadcrumbs. Then, pwede ka na magkaroon ng galunggong lollipop with vegetables. Pwede ganon, di ba? Pasok pa rin sa 100. Pasok sa banga yun. Tama. Sige Pasok nga sa po, banga. Chef. Ihain na natin ang Gigi Lollipops! Yeah, cheboga na! Yay! Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Sir, good morning, sir. May buntag. Nakakabili isda, sir. Oh. Galunggong, bangos. Anong magandang lutuin? Galunggong, sir. Sariwang-sariwa sa sir. Wow! Galunggong! Uy! Mga kabalita ko, walang JJ ngayon dahil ang JJ na ihanda natin ay ang galunggong. Tara! Samahan niyo ako! Mga kabalita ko, kanina lang ay namalingki ako. Ito yung galunggong, sariwang-sariwa. Oh. Kailangan tanggalin yung dulo. Yan. Ito po kasi ay matigas pag kinain. Pipili lang natin. Hilain mo lang ganyan. Natanggal na. Ngayon, lalagyan ulit natin ng salt. Yum, yum, yum. Ping, 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 ping. And then, syempre naman, hindi pwedeng, parang ano yan parang kasal, lagi magkasama ang paminta at asin. Lalagyan natin ng kalamansi. So, ganito. Roll lang natin ng ganyan. Tapos, skewers. Lagyan natin sa breadcrumbs. There you go. Pwedeng kamayin para humalo lahat. May green, no? Lagyan natin sa flour. Your left hand. Then breadcrumbs. Mga kabalita ko, naka-preheated na po yung ating oil. Kailangan pag ginawa mo to, naka-preheated na para madaling i-fried. Are you ready? Ako, ready na ako. Alam kong inantay nyo na paano may fried. Matikman na natin mamaya-maya. Alam niyo po, ito po ay imbento ko lang. Pwede po itong gawin dahil hindi mahirap gawin. Okay, so plating na tayo. Kapag mainit pa, pwede mo lagyan ng butter para mag-melt. Meron ako dito ang cabbage. O ayan, ito yung glass na nilagyan natin. Nakatusok na at ready to serve. Pero mayroon pa tayong ilalagay. Alright, so lalagyan na natin ng
green sa gilid para lalong maganda. Yum, yum, yum. Ping, 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 ping. Yum, 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 yum. Ayan na po ang ating Gigi Lollipop with our mayonnaise. Ito na pong ating pinakamaganda dahil balita ko, chiboga na! Mga kabalita, ginugunita ngayon pong araw ang 10th anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Isa po ito sa mga hindi malilimutang kalamidad na naranasan ng bansa. November 8, 2013, nang hagupitin ng Super Typhoon Yolanda ang ilang bahagi ng bansa. Batay sa tala ng NDRRMC, 6,300 po ang namatay. Mahigit 28,600 ang sugatan at mahigit 1,000 ang nawawala. Kabilang po sa mga napuruhan ang Tacloban, Leyte. Ngayong araw, nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa 10th Yolanda Commemoration sa Tacloban. Dumalo rin ang Pangulo kasama ang ilang opisyal sa misa para sa mga naging biktima. Si Vice President Sara Duterte naman nagpahatid ng mensahe ng suporta at pakikiisa sa mga naging biktima ng Yolanda sa pamamagitan ng kanyang Facebook page. Binigyang diin niya rin ang kahalagahan ng talakayan ang issue ng climate change. Ito, Oscar. Yes, Ibubulong ako sa'yo, ha? Ano yan? Makisabay po tayo sa trending na Whisper Challenge ng 2 senior citizens sa Hala-Hala, Rizal. Yes, Connie, sa kanilang kwelang paghula at Aha. bulungan. Tiyak mapahagal pa kayo sa tawa. Maasim na kilikili. Bulong ba yan? Maasim na kilikili. Sila po ang Sir. Ayan eh. Sila ho ang magkapatid na member ng Wonder Z Fam na sina Lola Luwalhati at Lola Chang. Game po sila sa iba't ibang trip ng apo nila gaya ng usong Whisper Challenge. Payag po sila sa isang kondisyon, premyo sa bawat tamang hula. Sa kanilang pagsabak, nariyang napasayaw, napakanta at syempre may non-stop na bangayan. Pero sa bandang huli, kuha pa rin naman ang mga tumpak na kasagutan. Dahil sa hatid nilang good vibes, winner sina Lola sa puso ng netizens. Trending! Ayan, ang saya pagkaganyan eh, di ba? Yan po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Season. Sa ngalan ni Aubrey Carampel, ako po si Katati Bayan. Katrina Son. At sa ngalan ni Rafi Tima na ngayon nasa Egypt, ako po si Oscar Oida para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.